Yo! Fact boys, fact girls, anong lagay? Kapag nagbubukas ka ng Heinz Tomato Ketchup, may maliit na detalyeng malamang nalagpasan ng mata mo. Sa may liig ng bote, may nakatagong numero, 57. Pero naisip mo na ba kung bakit 57? Bakit hindi 10? Bakit hindi 100? At paano naging bahagi ng isa sa pinakasikat na food brand sa mundo ang isang tilang random na numero? Marami ang nakakakita nito, pero konti lang ang nakakaalam ng tunay na dahilan. Sabi ng iba, 57 daw ang ingredients nito. Sabi naman ng iba, 57 na kamatis daw ang ginagamit sa bawat bote. May nagsasabi rin na secret code daw ito ng kumpanya. Pero mas astig at mas nakakagulat ang totoong kwento. Dahil ang 57 sa Heinz Ketchup ay hindi lang basta numero. Kombinasyon nito ng matalinong negosyo, psychology ng marketing at isang genius na solusyon sa problemang kinaiinisan natin kapag nag-e-enjoy tayo ng french fries. Sa loob ng mahigit isang siglo, paboritong sausawan na talaga ang Heinz Tomato Ketchup. Kapag ketchup ang pinag-uusapan, matik na pumasok sa isip natin ang iconic na bote at ang numerong 57. Pero, linawin muna natin ang pinakamalaking misconception. Walang 57 ingredients ang Heinz. Ayon sa mga record ng kumpanya at ng Heinz History Center, hindi ito technical number at lalong hindi bilang ng pampalasa. Isa itong simpleng diskarte sa branding na naging napakagaling na move. Bumalik tayo noong 1896. Ang founder ng kumpanya na si Henry J. Heinz ay naghahanap ng paraan para mas tumatak sa tao ang brand niya. Isang araw, habang nakasakay sa tren, nakakita siya ng poster ng sapatos na may slogan na 21 Styles of Shoes. Napansin ni Henry na kapag may tiyak na numerong ginamit, mas madali itong matandaan ng tao kumpara sa mga salitang katulad ng marami kaming paninda. Nung panahong iyon, may mahigit 60 iba't ibang produkto na ang kumpanya ni Henry. Pero bakit 57 ang napili niya? Trip niya lang yung tunog at pakiramdam ng numero. Para sa kanya, maswerteng numero ang 5 at ang 7 naman ang paboritong numero ng asawa niya. Kaya pinagsama niya ito at nabuo ang sikat na slogan, 57 Varieties. Hindi ito scientific measurement, hindi secret recipe at hindi formula. Isa lang itong brand identity na idinisenyo para madaling matandaan. Pero bakit kailangang ilagay ang numero mismo sa liig ng bote? Dito na nagiging mas interesado ang kwento. Konektado ito sa lumang problema ng mga glass ketchup bottles. Ang hirap palabasin ng ketchup. Dahil sa kapal ng ketchup ng Heinz, kailangan mo pa itong alugin ng napakasakit sa kamay, hampasin sa puwet o hintayin ng napakatagal bago pumatak. Kaya ginawa ng Heinz ang diskarte na to. Ang mismong kinalalagyan ng numerong 57 ang tinatawag nilang sweet spot. Kapag itinagilid mo ang bote at tinapik ng banayad ang numerong 57, mas madaling aagos palabas ang ketchup ng walang salpakan at walang hirap. Ang dating simpleng slogan lang, naging functional na gabay para sa mga customer. Nagtagpo ang marketing at practical user experience sa isang maliit na numero. Maraming kumpanya ang gumagamit ng numero, pero bakit ang Heinz 57 lang ang naging ganito kasikat? Sa marketing, tinatawag itong brand association. Kapag nakakita ka ng 57, Heinz agad ang naiisip mo. Kapag nakakita ka ng pulang bote ng ketchup, Heinz pa rin. Ayon sa consumer psychology, mas mabilis iproseso ng utak natin ang mga konkretong detalye. Mas madaling tandaan at sabihin ang 57 varieties kaysa sa vague na marami kaming benta. Hindi lang basta nagbenta ng ketchup ang Heinz, nagbenta sila ng kwento at kakaibang karanasan sa bawat kain natin. Kahit lagpas isang siglo na ang nakalipas, buhay na buhay pa rin ang misteryong ito. Sa TikTok, Facebook at Reddit, paulit-ulit na nagva-viral ang Heinz 57. Maraming kabataan ngayon ang nagtataka kung bakit may numero sa bote, kaya laging bumabalik ang dalawang pangunahing dahilan. Galing ito sa lumang marketing slogan noong 1800s. Ito ang eksaktong pwesto na dapat mong tapikin para mabilis lumabas ang ketchup. Napapatunayan lang nito na ang magandang design at magandang kwento ay nananatiling relevant kahit magpalit-palit man ang henerasyon.
Kaya kapag nag-ketchup ka muli at nakita mo ang numerong 57 sa leeg ng bote, alalahanin mo, hindi yan secret code, hindi yan bilang ng sangkap, at hindi yan bilang ng kamatis. Isa yan sa pinakamatagumpay na marketing hack sa kasaysayan. Nagsimula bilang paboritong numero noong 1896, naging gabay sa pagpapatak ng ketchup, at ngayon ay naging iconic symbol na ng pop culture. Minsan talaga ang maliliit na detalyeng halos hindi natin pinapansin ang siyang gumagawa ng pinakamalaking marka. Ay, may alam ka pa bang ibang brand na may nakatagong kwento o misteryo sa packaging nila? I-share mo naman sa comments para mapag-usapan natin. Ako po si Maya at ito po ang Factio Daily. Salamat po sa panunood. Narito sa screen ang mga pinagkunan ko ng impormasyon at ito naman ang ating talasalitaan para sa araw na to. Kung may bago kang natutunan, i-like mo na ang video na to at i-share sa mga tropa mong mahilig sa facts. Kita-kits sa susunod na video. Fact Daily. Ngayon sa bawat swipe mo sa screen